So, ngayon pong pang-apat na Sunday, ang pamagat ng aking pong share sa ating lahat ay learn to slow down. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, para hindi maubos ang iyong energy. Yan, you must learn how to slow down. Okay, basahin po natin ang Genesis. Genesis chapter 33, verse 12 hanggang verse 14. Yan, basahin po natin sa screen. Sabi po doon, sige, umalis na tayo at ako ang mauuna sa inyo. Sinabi ni Esau. Sa verse 13, sinabi ni Jacob, ang mga bata ay mahihina pa at inaalala ko rin yung mga tupa at baka na may bisiro. Kung tayo'y magmamadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na. Okay? At kami ay susunod sa iyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata. At mag-aabot din tayo sa Zier. Okay? So may the Lord bless His word this morning. Yan pong binasa natin yan ay tungkol sa pagkikita ng dalawang kapatid na kambal, si Jacob at saka po si Esau. Sila pong dalawa ay naging mortal na magkaaway. Sila ho ay magkapatid na kambal na nagkahiwalay dahil po sa matinding away. Ang nangyari po ay si Jacob, nilinlang niya yung kanya pong tatay para po makuha po yung basbas ng kanyang kapatid na panganay. Kasi noong unang panahon, ang binabasbasan po at nire-releasean ng malaking portion ng blessing ay kung sino po yung panganay. Yun doon po nire-release ang blessing. Eh, ang ginawa po ni Jacob, siya po ay nag-disguise. Kasi yung pong kanyang kapatid ay mabalahibo, tapos ay ang kanyang katawan ay puro balahibo. Ang ginawa ho nung kanyang nanay, para si Jacob ay magmukhang si Esau, binalot po ng mga balat ng kambing ang kanyang braso at ang kanyang buong katawan. Tapos isinuot sa kanya yung damit ng kanyang kuya kasi malabo na po ang mata nung kanila pong tatay. Kaya ang palatandaan ng tatay niya kung sino ba si Esau dito at sino ba si Jacob, basta mabalahibo, si ano na yon, si Esau na yon. Yung pala, nalinlang lang siya. So, nirelease po ang blessing kay Jacob. Nakuha niya yung blessing ng kanyang tatay. Yan. Tapos, ang nangyari, dahil sa nangyari pong yun, nagalit po yung kapatid niya na si Esau at pinagbantaan po niyang papatayin si Jacob. Kaya ang ginawa po ni Jacob ay siya po ay nagtago. Siya po ay tumakas. Umalis po sa kanila at pumunta po sa Mesopotamia. Yung Mesopotamia, yung lugar ng kanyang ina na kung saan ipinanganak yung kanyang ina, siya po ay doon pumunta. At doon po siya nagtago. At nung po siya nasa Mesopotamia, siya po ay nagtrabaho, siya po ay nagkaroon po ng negosyo, at dahil siya nga po ay binless ng kanyang tatay at binless din siya ng Lord, lumago ang kanyang negosyo, dumami ng dumami ang kanyang mga ari-arian at lumaki ang kanyang kayamanan. So yumaman si Jacob. Okay? Ngayon po, after 20 years, tinawag siya ng Lord. Nasabi ng Lord sa kanya, bumalik ka na sa inyo. Umuwi ka na. Pero si Jacob po, bagamat siya po ay natatakot umuwi sa kanila dahil alam niyang papatayin siya ng kanyang kapatid, ay sumunod po siya sa Panginoon. At habang siya po ay pauwi, siya po ay nagpray-pray na, Lord, itouch mo po ang puso ng aking kapatid. Sana naman po hindi niya ako saktan, di ako patayin. Sana mapatawad ako. Siya po ay pray ng pray. At yun na nga po, sila pong dalawa ay nagtagpo doon po sa daan, sa lugar papunta pong Shir. At sila ho ay nagkasundo, nagkaroon po ng reconciliation, nagkaparoon po ng mga patawaran sa isa't isa, nag-iyakan sila at nagyakapan. So, ibig sabihin, na-solve na yung problema nila, ayos na sila pong dalawa. So, wala na yung galit sa kanilang puso, kinalimutan na nila yung mga nangyari sa kanila noong yung away po nilang dalawang magkapatid. At nagpasya si Esau, sabi doon sa ating kwento na siya, tayo na pabalik. Sabay-sabay na tayo na umuwi doon sa atin para tayo makauwi agad. Tara na. Sabi ni Jacob,
ay di mauna ka na. At susunod na lang ako. Kasi yung mga bata, tsaka yung mga hayop, mahihina sila na maglakad. Kung tayo ay magmamadali, baka naman sila manghina, baka sila mamatay. Mabuti pa, mauna ka na lang. At di, hanggat kaya namin, di bibilis na namin ang lakad hanggang para kami ay makarating. Pero magtatagpo din tayo. Makakarating din kami doon sa lugar na pupuntahan natin. Now, ano ang lesson na mapupulot natin doon sa story na yun na binasa po natin? Sa buhay na ito, sa takbuhin ng buhay, hindi kinakailangan tayo makipagpaligsahan sa kapitbahay, sa kaibigan, sa mga kaklase ninyo, sa mga ka-churchmate natin. Hindi natin kailangan makipagpaligsahan o makipagpabilisan. Sa buhay po na ito, ang laban ay paayusan. Hindi mo kinakailangan makipagkompetensya. Ang kinakailangan ay tumakbo ka ng maayos at makarating ka ng matiwasay doon sa destination na iyong pupuntahan. Ang kalamitan po, ang marami sa ating panahon, yung bang sila po ay nakikipagkompetensya sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga kaopisina, di ba? Yung mga kakompetensya sa negosyo. Alam niyo po, dahil sa pakikipag-unahan, pakikipagkompetensya, kadalasan hindi nagiging maganda yung outcome noon para po sa atin. Hindi po naman kinakailangan tayo ay magmabilis. Try to imagine that may kanya-kanyang speed na ibinigay ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Iba ang speed ng inilagay ng Diyos sa mga kuneho. Iba ang speed na ibinigay ng Diyos sa mga pagong. So kung pagong ka, di maging pagong ka. Be the best pagong that you can be. Kung ikaw ay rabbit, do not compare yourself sa ibang nilalang. Kung ikaw ay lion, huwag mo i-compare sa pusa. Bagamat kapamilya ninyo yon. Pero iba ang speed ng mga pusa, ng aso. Tayong lahat ay may kanya-kanyang takbuhin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Iba yung takbuhin ng bishop, iba yung sa akin, iba yung sa katabi mo, iba yung sa ka-churchmate mo. Iba-iba. Pero ang layo ng Diyos, tumakbo ka ng maayos. Alam nyo, minsan kapag ka po tayo ay binilis na natin, yung nakipagpaspasan tayo, masyado tayong nagmamadali. Tatlong hindi magandang bagay ang nangyayari. Una, yung ginagawa natin ay lack of quality. Yung ginagawa natin ay lack of quality. Pag yung nagmamadali ka, nagmamabilis, yung ginagawa mo is lack of quality. Pangalawa, substandard. Pangatlo, no value. Pansinin nyo, kapag lagi kayong nagmamadali sa isang bagay na gusto nyong matapos agad, mauna kayo. Ako dapat ang mauna. Di ka ganun? May mga taong gusto siya ang mauna. Tingnan ninyo yung kanyang ginagawa, kadalasan, no quality, substandard, and no value. Para magkaroon ng value, yung ginagawa mo, tama lang, yung sapat na bilis lang, yung sapat na hakbang mo lang na kaya mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, malayo pa ang takbuhin. Natatakbuhin natin, huwag kang magmadali. Kung may mauna sa iyo, huwag kang mainggit sa kanila. Sabihin mo, kasunod na ako. Makakarating din ako. Hindi yung masyado kang nagmamadali pero hindi naman nagiging maganda ang resulta at yung kinalabasan sa buhay mo. No, sa amin po sa Isla Verde, ako po ay lumaki sa Isla Verde. Yan pong Isla Verde, isa po siyang island, parang sa Lapingaw ba. Nakadikit siya siya ng Batangas. Kaya lang nakahiwalay siya sa Batangas City mismo. Isa siyang island. Meron siyang 10 barangay. Ngayon, para makapunta doon, kinakailangan mo sumakay ng bangka. Alam mo yung mga bangka dyan sa Pantal, yung parang, yun ang pampasaherohan, ganun kalaki. Kung inyo pong sasakyang na bangka, pupunta ka, pag normal ang bilis, pag normal na bilis, ang sasakyan yung bangka, yan ho ay aabutin ho ng 1 oras bago kayo makarating doon. Pag mabilis na mabilis ho ang inyong bangkang sasakyan, pwede hong makarating kayo doon ng 30 minutes. So marami ho yung mga bangka na pupunta doon. Isang biyahe lang ho yan.
Aalis kayo kung sa Isla Verde ng madaling araw, mga alas 4, dadating kayo ng mga alas 6, mga basta ganon. Alas 5, ganyan sa Batangas. So, mamimili kayo at kung ano mga pangpantinda-tinda ninyo. So, aalis ngayon ang bangka. Sabay-sabay yan ng alas 9. Sabay-sabay po sila sa iba't ibang ruta yan. Iba't ibang barangay sa buong island. Ngayon, meron ho doong isang sasakyan na sobra hong bagal. Pag ikaw ay pumunta doon, maiinip ka. Para bagang yung sinasakyan pagka yung may kantang, hindi kita malin. Parang ganun. Ano? Sa bukod tangi sa lahat ng bangka na sinasakyan sa papunta ho sa amin, siya ho ang pinakamabagal. Pag ho kayo sumakay doon, aabutin ho kayo ng almost 2 hours bago ho kayo makarating ng isla o bago kayo makarating ng Batangas sa sobrang bagal. Ano? Sa amin po, meron pong mabilis na sasakyan. Ang pangalan niya, Supercat. Yung sinasakyan ng Mindoro. 45 minutes from Batangas hanggang Mindoro. Dahil sa sobrang bilis, 45 minutes. Pero pag sumakay naman kayo ng barko, 3 hours to 4 hours. Pero siya ang bilis. Yun hong 2 hours na sinasakyan, binibiro, binubuli, yung inyong sasakyan nga ay Supercat. Bakit Supercat? Supercat, tagal. Pag sinakyan ninyo, katagal. Minsan po, yung pong isang bata, lumapit po doon sa may-ari. Pangalan ho nung may-ari ay si Lolo Bining. Sabi niya, Lolo Bining, bakit po ba naman yung inyong bangka ay sobrang bagal? Sabi ho noong Lolo Bining, ay apo, yun namang aking bangka ay hindi naman pangkarera at panghanap buhay. Ano? So, bakit ko po ito nasabi? Ano? Minsan tayo po ay dahil may mga taong nauuna na sa atin, yung mga kaklase natin, nagkabahay na sila, nagkasasakyan na sila, tayo wala pa, gusto din natin para magkameron, gagawin natin ang lahat, mangungutang tayo kung ano-ano sa 5-6 para lang makapagsabayan tayo, hindi tayo maiwanan. Pero ang nagiging resulta, sa halip na maging maayos yung ating buhay, lalo tayong napapalubog kasi po tayo ay nakikipagsabayan dun sa iba. Tandaan po ninyo, iba-iba ang speed na inilagay sa atin ng Diyos. Iba ang speed na inilagay sa tricycle, iba ang speed na inilagay sa bus, sa bisikleta, sa kotse, sa saan pa? Sa mga truck. Ha? Iba-iba. At yun ay may kanya-kanyang misyon, di ba? Iba ang misyon ng truck. Iba ang bus. Huwag mong patakbuhin ang iyong motor na parang jet. Dahil iba din naman ang misyon ng jet. Nakuha po ba ninyo? Kaya ano ang nangyayari? Hindi nagiging maganda yung resulta. Dapat alam natin kung ano yung lugar natin, ano yung design ng Diyos para sa atin, at tumakbo ka lang, humakbang ka lang based doon sa design ng Diyos sa iyo. At huwag kang mainggit sa iba kasi iba-iba ang speed na ibinigay sa atin ng Diyos. Bakit ganyan yung speed mo? Ano ka ba? Ano bang design sa iyo ng Lord? Humakbang ka, lumakad ka, tumakbo ka based doon sa design ng Diyos para sa iyo kung ano ikaw. Ngayon po, mga kapatid, pag-usapan natin yung pong tatlong mahalagang bagay. What are the benefits that slowing down can bring to us? So ano ba ang maidudulot sa atin ng pagmamabagal, ng slowing down sa buhay natin bilang mga hinirang ng Diyos at mga followers of Christ? Okay? Dapat nating tandaan, may panahon na dapat ay maging mabilis ka. Di ba? Pero dapat maintindihan mo din na may mga panahong dapat ay mabagal ka or slow down ka. Alam yan ng mga driver. Sino dito ang mga nagdra-drive? Di ba hindi naman laging paspasan? Hindi lahat paspasan. May road na kailangan mong mag-slow down. Katulad ng mga bako-bako na mga kalsada. Yung may mga humps. Yung mga may school. May mga pedestrian lane. Pero pag clear ang kalsada, mayroong lugar na kung saan ay dapat maging mabilis ka doon. Yung iba naman, kung saan mayroong linya na dapat ay maging mabilis sila, doon sila nagiging mabagal. At doon sa lugar na kung saan hindi dapat maging mabilis, doon sila nagiging mabagal. Bilisan mo doon sa bako-bakong
daan ang takbo mo at doon sa may humps, ewan ko na lang, baka tumaob ka. Oh, tapos pag binagalan mo naman doon sa super highway, anong mangyayari? Bubusinahan ka, maiinis sa iyo yung iyong mga kasunod o yung mga nagko-convoy, mga kasama mo. So, now, dapat alam natin kung kailan tayo bibilis at alam natin kung kailan tayo babagal. You must learn how and when to slow down. So, number 1, slowing down helps us to preserve our energy. Napansin niyo po ba, mga kapatid, na may mga bagay na importante kayo na kailangan ninyong gawin pero hindi nyo nagawa. May mga bagay na kailangan ninyong tapusin pero hindi nyo natapos dahil kayo po ay exhausted na. Kayo po ay napuyat, kayo po ay napagod. Diba? Kasi inuna po ninyo ang pamamasyal at inuna ninyo ang mga ibang bagay na dapat gawin. Kaya yung mga importanteng bagay, hindi nyo na po nagawa kasi ubos na po ang inyo pong energy. Di ba minsan ganoon? Kaya pagdating po doon sa talagang dapat at kailangan nating gawin at kailangan bagay na kailangan nating tapusin, hindi na natin natapos kasi we are running out of energy. Wala na tayong energy para magawa po ang mga bagay na iyon. Now, si Jesus po ay mapapansin po natin na hindi po siya laging nagmamadali sa kanyang mga kilos na kanyang mga ginagawa. Ang bawat kilos at bawat hakbang ng Panginoon ay kanyang, yung kumbaga, tinatansya at kanya ho itong pinag-iisipang maigi. Kung kayo ho ay pupunta sa mga Olympics, yung manunood tayo ng mga Olympics, yung mga palaro, mga takbuhan. Lalo na yung mga tumatakbo dun sa mga malalayong takbuhan, yung sa oval. Papansin nyo, pagputok ng baril, nandiyan yung mga iba't ibang bansa. Papansin nyo, panoodin nyo. Sa una pong putok po ng baril, para ho silang nagja-jogging laang. Papansin nyo po ba yun? Hindi ho agad nila binibilisan. Tapos habang sila po ay malapit na doon sa talagang mismong finish line, doon ho nila pinapaspasan, doon nila itinutodo, doon nila po binibilisan. Bakit po hindi po nila pinapaspasan agad sa simula? Kasi mauubos po agad ang kanilang energy, mapapagod po agad. Baka hindi po nila matapos yung takbuhin at sila po ay manghina na. So kaya, sa simula, edi hinay-hinay muna hanggang sa kapag kayong papalapit na sila, doon yun na natin talaga tinutodo yung bilis nila. Papapansin po natin, marami po mga Kristiyano nung nagsimula, talagang ang init-init, lahat ng mga gawain na yang yata'y inattenda, talagang punta dito, punta doon. Pero at the end of the day, nawala na sila. Sayang naman. Pero ikaw, mabagal ka, hindi ka katulad na sobrang mabilis, pero nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. Kailang taong ka na, nagpapatuloy ka pa rin. Ginagawa mo pa rin kung ano yung ginagawa mo para kay Lord. Kasi sa takbuhin ho ng buhay, hindi naman ito ho pabilisan eh. Ito ay paayusan. Ito ay paayusan. Ito ay patapatan. Ang tinitingnan dito ng Panginoon ay yung pagiging maayos mo, hindi yung pagiging mabilis mo ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Mabilis na mabilis ka nga, mali naman yung ginawa mo. Ang bilis mong natapos, pero hindi naman pala naaayon doon sa kalooban ng Diyos at hindi naman pala yun yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ano po? Mas marami po ang hindi magandang nagiging resulta. Yan. At una, na benepisyo kapag tayo po ay natutong mag-slow down, it can help us to preserve our energy. Si Jesus, sinabihan ng kanyang mga kapatid sa John chapter 7 verse 2 hanggang verse 9. Nagkaroon po kasi ng piyestahan. Sino ho dito ang nakahatid na ng piyestahan? Yung talagang piyestahan, sa piyestahan, di ba, may mga kasayahan, may mga pinapanood, di ba? May mga party-party, di ba? May mga sosyalan. Di ba, ganyan kalimitan sa may mga pageant, mga ganyan, sa mga piyestahan. Ganyan eh, no? Ngayon, nagkaroon ho ng piyestahan. Ngayon, sabi nung kanyang mga kapatid, bakit hindi ka pumunta doon sa piyestahan? Nagpakilala ka na din lamang na ikaw ang Kristo, ipakilala mo na sa lahat ng tao.
na ikaw talaga ang Kristo. Sabi naman ni Jesus sa inyo, pwede kayong pumunta doon. Anytime na gusto ninyong pumunta, when you read that story. Kayo, anytime, pwede kayong pumunta doon. Ako, hindi, iba ako sa inyo. So kung gusto nyo, kayo na lang ang pumunta. Sabi ng verse 8, si Jesus hindi pumunta. Yung mga kapatid lang niya ang pumunta. Pero siya ay nagpaiwan. Sabi dun sa verse 9, nagpaiwan si Jesus doon sa kanila. Sabi ni Jesus sa kanyang mga kapatid, kayo na lang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon. So, alam dapat natin yung timing. Hindi ka basta sugod po ng sugod. So, mapapansin natin dito, slowing down does not mean you are weak. It is just show that you are strategic. Ibig sabihin, pinagplaplanuhan mo at pinag-iisipan mo lang kung ano yung hakbang na dapat mong gawin. Ano ang makikita natin sa story na yan? Si Jesus po, gustong ora-orada yung kanyang mga kapatid, patakbuhin, pakilusin. Isama sa lahat ng mga okasyon, papuntahin doon. Alam niyo po, kapag madami po tayong mga ginagawa, yung mga importanteng bagay na dapat natin gawin ay hindi na natin magagawa. Si Paul nga ang ginawa po niya one thing I do. Nag-focus lamang siya sa one thing. Meron nung kasabihan na Jack of all trade, master of none. Nung nagsisimula pa po ako dito sa church, ginagawa ko po lahat ng trabaho. Nagmamap dito, tapos alam nyo, wala pang mga LED na mga ganyan. Sinusulat ko sa whiteboard yung mga kakantahin. Ganon. Ako din ho ang nagtutugtog. Ako din, basta ako lahat ang nahayo. Try to imagine that. Hindi ko ho napalago ang gawain. Kasi sabog ho ang aking energy. Wala ho akong focus. Ginagawa ko lahat. Pero ang napansin ko, nung ako ay mag-delegate, sa music, nag-train tayo, tapos sila na doon na magko-concentrate. Sa mga outreaches, naglagay tayo ng mga tao, sila na magko-concentrate doon. At ang ginagawa ko po, nagtuturo, nagme-mentor, nag-encourage, nag-guide, nag-lead. Mas bumilis po yung takbo at mas tayo po ay mas bumilis ang paglago. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag ka po tayo ay nag-i-slow down, nagkakaroon ho tayo ng focus. Yung ating buong energy naiipon doon sa mas importanteng bagay na dapat ay doon lang nating ilagak yung ating lakas. Yun yung mga kabataan, yung mga estudyante dito. Pag puro laro ang ginagawa, puro laro, lakwatsa, barkada, anong nangyayari? Naapektuhan ang kanilang pag-aaral. Bakit? Kasi ubos na ang energy. Yung lahat ng energy napunta doon sa mga hindi importante. Yung minor became major and yung major became minor. Nung padami daw po ng padami ang mga mananampalataya sa Jerusalem. So, sa sobrang dami na po nila. Pati yung pamimigay ng mga bread. Kumbaga hindi na nila na nagkakaubusan, hindi na bibigyan yung iba. Okay? Ngayon, sinabi po nila sa mga apostol na gawaan nila ng paraan dahil sa sobrang dami, yung iba hindi na nabibigyan at umuuwi na hindi nakakain. Sabi po nung mga alagad, hindi namin po pwedeng kunin yung oras namin sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa pagpipray para lamang mamroblema doon sa pamamahagi ng tinapay because that is not our takbuhin. Hindi yun ang aming takbuhin. Mabuti pa ganito, pumili tayo ng mga tao na expert pagdating sa bagay na yon para sila lang ang mamigay ng tinapay at sila na lang ang mag-isip patungkol para doon. Kung anong tinapay, monay ba o mamon ba ang ipapakain ngayong umaga o mamayang hapon. Dahil yun ay minor things, kaya nyo na yung pagdesisyonan ang mga bagay na yon. At sila ang nga ipumili ng mga tao na ilalagay para doon. At dahil doon, nakapag-concentrate ang mga alagad ng Panginoon na
gawin lamang nila kung ano yung kanilang talagang dapat gawin. And because of that, lalo daw hong bumilis at lumago at lumaganap ang salita ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, ang kaaway gusto niyang tambakan tayo ng napakaraming imbitasyon, napakaraming activities. At the end of the day, hindi natin nagawa kung ano ba talaga yung ipinapagawa ng Diyos para sa atin. Sometimes, we waste our time, money, and energy, pero wala tayong nagawa. Bakit? Kasi ang gusto ng kaaway, ubusin yung energy mo sa pag-scroll, ubusin yung energy mo sa pag-spend ng time doon sa mga hindi naman importanteng bagay. Kaya nga ni-rebuke ng Panginoon si si Martha. Martha, ikaw abalang-abala ka sa maraming bagay. Tapos ngayon nagrereklamo ka nung ubus na yung energy mo. Samantalang ang iyong kapatid, ang ginawa niya, nag-focus lang siya sa Word of God. So kaya, mga kapatid, para tayo ay makatagal sa takbuhin, we have to learn how to slow down. Preserve your energy sa mas pinaka-importante at mahalagang takbuhin. Sabihin mo sa iyong katabi, preserve your energy. Sometimes we need to learn how to say no. Di ba? Minsan, daming nag-i-invite sa atin. Imagine nyo kung lahat ng birthdayhan, lahat ng okasyon, lahat ng mga nagpapasama, nagpapariband, nagpapasama sa iyo, lahat oo ka ng oo. Anong mangyayari sa iyo kung lahat na lang ng mga nag-iimbita, nag-aanyaya, pinuntahan mong lahat? Baka hindi ka na nakapasok sa trabaho mo. Di ba? Hindi mo na nagawa yung kailangan mong gawin kasi naubos lang energy mo doon sa hindi naman yun ang importante. Sometimes we need to learn how to say no. Mag-no. Mag-no tayo. Hindi. Kakatulad ni Jesus, di ba? Oh. Hindi nga lahat ng nagpapapray sa kanya, pinag-pray, di ba? Minsan, hindi yan ang aking focus ngayong araw na ito. Iba. So kaya tayo ay, yung ating energy, napipreserve at tayo, nakakapag-focus lang tayo doon sa talagang dapat na gawin natin. Alam niyo kung bakit si Jesus hindi agad sumugod? Nag-collect siya ng maraming strength. Ba't niya uubusin yung kanyang energy sa piyesta? Ay bukas ako'y mangangaral pa. Di ba minsan pagka yung mga Saturday, pagka Saturday mga mapagabi na, at marami hong activities, na ng aking isip. Kasi gusto ko pagka Saturday ng gabi, ang aking isip ay nakapokus lang sa aking pagtuturo sa kinabukasan. Imagine mo kung ako ay pupuyatin mo halimbawa ng araw ng Saturday, bagamat hindi naman may iwasan ang ganong mga bagay talaga. Ang hirap kumuha ng energy pagka magpipreach ka ng Sunday ng umaga. O, po ba nang ibig sabihin? Yun. Kaya si Jesus hindi siya agad pumunta doon sa pistahan. Bakit? Kasi nagkukulik siya ng maraming energy, nire-reserve niya yung kanyang energy dahil may yung mga susunod na araw, marami siyang misyon na pupuntahan. Marami siyang mga gawain na kailangang asikasuhin. Kaya hindi agad siya sumugod. Kaya minsan, we need to learn how to slow down. Minsan kasi ganito yung, ayaw nating malamangan. Naku, sayang naman ang sasaya nila. Nalamangan ako, parang ganun. Nalamangan tayo. Nakakaingit naman sila. Yan mo sila. Ikaw, mag-focus ka lang doon sa talagang pinapagawa sa iyo ng Diyos. So, ang blessing, anong benefit sa atin ng slowing down, it can help us to preserve our energy na magamit natin doon sa talagang pinaka-importante lang. Preserve your energy for the most important thing. Mga kabataan, nag-aaral pa, reserve your energy sa pag-aaral ninyo. Huwag ubusin sa paglalakwatsa. Okay? So mga negosyante, ganun din, mga nagwo-work, mga nagse-serve kay Lord. Preserve your energy para doon sa talagang importanteng bagay na yun lang ipinapagawa ng Lord sa atin. Then, pangalawang bagay na benepisyo, when you learn how to slow down, slowing down help us to avoid great mistakes. Yung pagmamabagal ay nakakatulong sa atin para maiwasan natin ang grabe, sobrang pagkakamali. May kasabihan tayo na ang lumakad ng, alam nyo ba yon? Ang lumakad ng matulin, naghahanap ng CR. Yung ba yun? Ang lumakad ng matulin ay ihing-ihina. Ano ba yun? Ang lumakad ng matulin ay pag natinik, malalim. Anong ibig sabihin noon?
Yung bang pagmamadali mo, madali kang madidisgrasya. Sa halip na maiwasan mo yung aksidente, na-aksidente ka tuloy sa pagmamadali. Pagmamadali mong pagpasok sa school at para hindi ka, malate. Nako, yung nabuhusan ka tuloy ng kape, yung damit. Nako, lalo kang nagtagal kasi nagpalit ka pa ng damit. Sa pagmamadali mo, natapilok yung paa mo, pagbaba mo sa hagdanan, dumugo. Nako, kailangan pang humanap ng alcohol, gamutin at talian yung iyong sugat. Sa pagmamadali mo, dahil ikaw ay gusto mo makarating agad sa iyong pupunta, naiwanan mo yung important documents sa interview mo. At kailangan mo bumalik uli sa bahay. Lalo kang nagtagal. Yung sinasabi lang, kung kailan ka nagmamadali, lalong nagtatagal. Kasi, pag sobra tayong nagmamadali, maraming lalong disgrasya ang nangyayari. Kaya sa NLEX, pansin po ninyo, naglagay po sila ng speed limiter na ang limit lamang na maximum speed ng mga bus ay 80 km per hour pag kayo itatakbo sa NLEX. Bakit hindi pwedeng magmabilis? Alam nyo po, napag-aralan po nila na ang mataas na rate ng accident, kaya nagkakaroon malaking aksidente po lagi sa kalsada because of speeding. Sobrang bilis. Dahil sa sobrang bilis, hindi na po nila makontrol. Pag sobrang bilis, tapos biglang nagpreno, anong nangyari? Nababaligtad ka. Kaya sabihin mo sa iyong katabi para maiwasan ang grabing pagkakamali sa buhay, learn to slow down. Maghinay, maghinay-hinay. Ilan po sa atin o ilan sa marami ang Pilipino ang dahil sa pagmamadali, nadala sa hype, nadala sa mga magandang kwento, nagmadali, nag-invest agad, all out. Nag-all out sila sa isang negosyo, pagkatapos biglang, after a few months, biglang nawawala yung negosyo. Imagine, ubos lahat ng kanilang mga kita. Alam nyo po sa pagdidesisyon, katulad halimbawa po yung sa pag-aasawa, sa pagkukuha ng mga kurso, sa pagbili ng mga gamit, yan ay dapat ay maghinay-hinay tayo. Ilan po sa atin dito yung napabili kayo agad? Tapos, akala mo yung nakamura ka? Tapos pagkalipas ng ilang linggo, nagbagsak presyo, 50% discount. Hindi ka napamura napamura. Dahil nagmamadali ka Ay dahil sa iyong pagmamadali, akala mo ikaw ay nakatipid, lalo kang napamahal ka tuloy. So, yung mga aksidente dahil sa pagmamadali. Tingnan ninyo, basahin po natin yung Proverbs chapter 19 verse 2. Sinabi diyan na yun daw pong nagmamadali sa kanyang mga hakbang ay nagkakamali. So, ibig sabihin, pag lagi kang nagmamadali, lalo kang madami laging nagkakamali. Pero kung ikaw ay hinay-hinay sa paggastos, hinay-hinay sa pagbili ng isang bagay na gusto mong bilhin, may iwasan ang pagkalugi o may iwasan ang pagkaubos ng iyong pera o ng mga resources mo. Kaya, mga kapatid, ang kaaway kasi, ganito yan kung hindi kanya kayang pigilin at pahintuin sa iyong pagtakbo, sa iyong pag-move forward, gusto niyang gawin, ay ikaw ay i-paralyze o ikaw ay ilihis ng direksyon. Tumatakbo ka pa rin, kaya lang, lihis na yung direksyon mo. Tumatakbo ka pa rin, pero yung takbo mo ay hindi na ayos. Kasi pag wala ka ng pera, hindi ka na ayos ang takbo mo Diba? Iba na. Wala ka ng focus. So, yan ang gusto ng kaaway. Kaya, dapat po, tayo'y bago humakbang, ay pag-isipan muna at pagplanuhan muna nating maigi. Huwag magmadaling yumaman. Huwag madaling magtagumpay. Huwag magmadali na ma-promote agad. Dahil minsan, yung sa pagmamadaling yumaman agad sila, gusto agad yumaman agad, nai-scam tuloy. Abubudol. Sabi po ng Proverbs chapter 13 verse 11. Sabi doon, wealth from get rich quick
scheme quickly disappears. Wealth from hard grows over time. Kinakailangan pala maging sa pagyaman na hindi tayo magmadali. Dahil pag tayo ay nagmamadali, yung may kasabihan na ganito, yung naghahanga daw ng isang dakot, ang nawawala, isang salop. Ang naghahanga ng isang kilo, nawala isang sako. Isang pala, nawala isang tonelada. So kaya yung tama lang, yung kaya mo lang, do not invest money that you cannot afford to lose. Yung pagka nag-invest ka doon, itinaya mo na lahat, pati yung pang-enroll, pati yung pang-bayad sa bahay, pati yung pang-gastos mo sa araw-araw, ito-todo mo doon dahil nag-expect ka na after 5 days, babalik ng 10 times. Walang ganun. No? Dahil ang sabi ng Bible, wealth from get rich quick scheme quickly disappears. But wealth from hard work grows over time. Kahit si Lord, di ba, pwede naman tayo agad buhusan agad bigla ng kayamanan. Ba't hindi niya ginagawa? It is because if you are not in capacity to handle those blessings, baka ikakapahamak mo din. Kaya little by little, slowly but surely. Kahit mabagal, kahit yung sweldo mo'y kaunti lamang muna sa ngayon, dadami din yan. Kaysa dun sa nagmamadali, pero ang nakataya naman ay ang iyong pangalan. Kaya sabi ng Bible, mas piliin mo ang magandang pangalan kaysa malaking kayamanan. Ano yung una? Learning to slow down help us to preserve our energy and help us to avoid great mistakes. Ang malaking pagkakamali, yan ay nagaganap kung kailan ikaw ay nagmamadali. Di ba? Yan. Kasi hindi ka na nakakapag-isip. Okay? Hindi mo na naiisip yung magiging consequences ng iyong gagawing desisyon. At ito yung pangatlo. Learning to slow down help us to think more clearly. Pag tayo ay naghihinay-hinay, tayo ay nakakapag-isip ng malinaw kapag tayo naghihinay-hinay. Alam nyo, yung mga advertiser, ganito yan. Para mapabilis yung pagbenta ng kanilang mga produkto, gagamit sila ng pressure sa mga tao. Yung ipe-pressure ka, na biglang mapapabili ka. Gumagamit po sila yung hype, yung iha-hype nila yung isang product. Naku, napakaganda nito, lahat, puro positive sasabihin. Puro lahat naman, gagawa sila ng mga dummy account na, uy, napakaganda nito, nakakaputi ito, naku, ganito, puputi ka ng mabilis, matatanggal ang bilbil mo ng mabilis, lahat yun. Magdi-display yun ng mga tao na kahit hindi naman gumamit ng products na yun, para lamang i-hype, ibig sabihin nagiging over na yung pagpo-promote nila. So, ikaw naman, hindi ka na nag-iisip, oo nga, gusto mo agad, uiinom lang pala ako ng tea na ito, biglang mawawala in 1 week, tanggal ang bilbil. Imagine mo, yung bilbil mo, nabuo ng 10-20 taon, iinom ka lang nung iinuming yun, matatanggal, yung magic? Hindi, walang ganun. Nadala ka lang sa hype, tapos bumilo ka agad ng isang sako, ang laki ng ginastos mo. Nako, pag dating mo, wala namang nangyari. Nadala ka, sising-sisi ka ngayon, hindi ka kasi nakapag-isip. Tapos gagamit pa sila ng ganito, Hanggang ngayon na lang ito. Only 5 slot are available. Di ba? Ikaw naman, baka ako maubusan. 5 slot na lang. Naku, kailangan kong bumili. Kailangan kong magmadali. Yon. Pero mamaya, pagkalipas ng ilang araw, meron pa palang 20 slot, meron pa palang 100 slot. Yun ang kalang inilalagay sa kanilang mga promotion. Only 5 slot. Meron na lang 2 natitira. Paunahan na lang. Pero yun sobrang madami pa yon. Strategy lamang po yung para hindi ka na kapag-isip, magmadali, baka maubusan. Hanggang ngayon na lang ang sale. Paubos na, ganon. Para ikaw, uy, naku, paubos na pala. Ikaw naman, mangungutang, hindi ka na kapag-isip. Nagmadali na. Minsan din, sa sa mga nababasa natin, sa mga news, narinig natin, pag ikaw nagmadali agad,
Nadala ka doon sa pagmamadali, nagagalit ka, hindi ka na nag-a-analyze. Sabi po sa sa James chapter 1 verse 19. Dear friends, everyone must quick to listen. Kasi matuto tayong makinig. Pakinggan natin. Ibig sabihin mag-analyze ka. Hindi yung agad ay magre-react ka agad sa mga kung ano yung nabasa mo. Nagre-react ka agad. Tapos galit ka agad. Dahan-dahan sa pagsasalita, huwag magagalit. Ibig sabihin mag-isip ka muna. Kasi yung salita mong binitawan, kapag nasabi mo na yun, mahirap na yung bawiin. Di ba ga? Sabi po doon sa Lucas chapter 14, verse 28 and 29. Pagka magpapatayo ka daw ng bahay, ikaw muna ay uupo. Bakit uupo? Kukumputin mo muna kung magkano yung iyong gagastusin. Halimbawa, sabi merong sale ngayon, piso sale, papunta sa Hong Kong. Ikaw ba agad magbubuk at ikaw lilipad? But ikaw muna, piso nga yung piso nga yung nakalagay sa promo. Ay yung gastos mo, papunta doon, yung titirahan mo doon, yung papamasahe mo na papunta doon, na pamulain yung bahay, kakainin mo, piso nga yung Pero dahil doon, hindi mo na naisip, hindi mo na napag-aralang maigi. Yan. Kaya, ano ang nagiging resulta? Minsan po, may mga desisyon tayo na hanggang ngayon, matagal na nating nagawa yung desisyon, pero ngayon, affected pa din tayo ng mga desisyon nating mga naging desisyon. Dahil nadala tayo doon sa pagmamadali natin. Uupo daw po muna at pagkatapos ay tatantyahin kung meron siyang budget dahil baka siya ay magsimula pero hindi na ipatapos ay pagtatawanan lang siya. Noong pong mga 5 years ago, gusto na ho namin, nakabili ho kami ng lupa ng pandemic dyan sa Mangaldan. Gusto na namin agad magpatayo. Kasi yung si Ludi, nagpapatayo na. Tika muna, parang nauna kaming mag-pray kay Lord na magkabahay. Mauuna pa siya. Dapat magpatayo na rin kami. Pero alam mo ginawa namin? We will learn how to slow down. Kumbaga naghinay-hinay muna. Kami naghinay-hinay muna ng kaunti. Alam niyo, sa paghihinay-hinay pala namin, mayroon palang mas magandang ipinrepair ang Diyos na hindi na kami magagastos sa pagpapatayo ay titirhan na lamang. Subukan nyo na yung magmadali kayo na bumili ng isang bagay na gusto ninyo. Tapos pagkalipas ng ilang mga araw, biglang bumaba yung presyo ng iyong bibilihin. Isising-sisi kayo, hindi nyo na maibalik. Di ba? O minsan naman, may gusto kayong bilhin o may gusto kayong mapa sa inyong bagay, pero ang ginawa ninyo, naghintay kayo, hindi natuloy kayo nakabili kasi may nagbigay. Di ba ganon? May nangyayaring ganon. Ang dami naming instance na ganon. We need to learn how to wait. Kasi yung pong slowing down, it means you are waiting on the Lord for the perfect time and right will ng Diyos para sa iyo. Huwag magmadaling magjowa agad. Huwag magmadaling mag-asawa agad. Kung hindi mo pa naman kailangan iyon. Pero may oras at panahon talagang kailangan mo yun. Magmadali ka na doon. Okay? Pero yung 18 years old ka na lang at magkakandara pa ka na mauubusan ka ng kapartner sa buhay, parang marami pa. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag tayo po ay nag-i-slow down, tayo ay nakakapag-isip ng malinaw, nakakapag-isip ng maayos, na-avoid natin yung mga maling desisyon. Di tayo nakakapag-desisyon ng mali. Basahin po natin yung sinabi po ng salita ng Diyos. Uupo daw muna. Tatantyahin kung ano yung magkano ang kanyang magagastos. So, slowing down means you are giving yourself to analyze. Mag-analyze ka. Mag-ask kay Lord kung ano yung will mo para sa buhay ko. Lord, kalooban mo po ba itong gagawin ko? O gusto ko lamang? Mangyari ang iyong kalooban. Not my will, but your will be done. Hindi ka lagi sugod ng sugod. Hindi dapat pabilisan. Okay? Tingnan ninyo yung mga nagmamadali lagi. Nakaka-commit sila ng mga maling desisyon sa buhay. O, pag may yung mga nag-i-invest, nagpapa-invest sa inyo, huwag kayong magmadaling naku, hanggang ngayon na lamang, sale ngayon, may discount. Natutunan tayo sa mga bagay na kalma lang, slow down.
Kung talagang yan ayos, maghinay. Dahil minsan yung sa pagmamadali natin, imbis ka agad, tapos anong nangyari? Kinabukasan, biglang naglahong parang bula. Kung naghinay-hinay ka muna, nagpalipas ka ng 1 week, kumbaga, mawala muna sa iyo yung ano ba tawag doon? Yung hype. Minsan tayo nadadala doon sa fear of missing out. Yung tawag doon ay FOMO. Takot tayong maiwan, takot tayong maubusan. Hindi lamang ho yun ang blessing. Hindi lamang yun ang opportunity. Napakaraming opportunity sa buong mundo. Ang kailangan doon, mahanap natin kung alin ba talaga yung talagang para sa atin. Hindi lahat ng pinto na nakabukas ay para sa iyo. Pero kung maghihinay-hinay ka, malalaman mo kung alin yung perfect na door na talagang bagay para sa iyo. So, pansinin natin, mga kapatid, sa Proverbs, dito ko magwawakas, sabi ng Proverbs 21 verse 5. Basahin natin. Go. Ang mabuting pagbabalak ay mapapakinabangan. Ngunit, ang padalos-dalos na paggawa ay walang kahihinatnan. So, that is the reason why we should learn how to slow down. Huwag kang mainggit. Kung mayroon ng yumayaman kang mga kaklase na biglang yaman, sabihin mo, may panahon si Lord. Makakarating ka din sa sitwasyong yun. Ang mahalaga, nabuhay ka ng tama, nagtrabaho ka ng tama, hindi ka ng daya, ginawa mo yung ayos, naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaysa naging mabilis ka nga, pero hindi naman nakakalugod sa Diyos yung ginawa mo. At the end of the day, pagsisisihan mo din yung lahat ng mga maling desisyon mo na sana hindi ako nagmamadali. Sana naghinay-hinay muna ako na gawin ng isang bagay. Kaya, when you learn how to slow down, it will help us to preserve our energy. It can help us to avoid great mistakes. And it can help us to think more clearly para makapag-isip tayo to make a right decision, a proper decision na magagawa natin sa buhay natin. So, let us pray. Father, thank you so much, Lord. Hayaan mo po sa aming journey, sa mundong ito, na sinimulan mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, na malakaran namin yung linya na dapat lamang naming malakaran sa buhay. Hayaan niyo po, Lord, na yung energy namin ay ma-focus lang doon sa kung ano ba talaga yung gusto mo na gawin namin para sa inyo. Ma-avoid namin yung mga great mistakes. Ma-avoid namin yung mga wrong decisions na hindi makakabuti para sa aming buhay. Father, I pray, bigyan mo kami ng wisdom, Lord, and give us the ability, Lord, and courage sa aming mga ginagawa para sa inyo. Lord, protect these people. Protektahan niyo po sila sa mga padala ng kaaway na mga distraction. Lord, yung mga distraction sa pag-aaral, Lord, give us a wisdom para ma-distinguish, Panginoon, kung ano yung sa kaaway at ano yung hindi. Lord, lahat ng distraction sa kanilang mga negosyo na padala ng kaaway, God, we do not allow it in Jesus' name. And help us to have focus doon sa kung ano yung pinapagawa mo sa amin, sa takbuhin na inilaan mo lang para sa amin. Lord, bless your people. I declare open heaven. Lord, dinideclare namin, Lord, that we will reach our destination in life safe and sound, O God. Maraming salamat. Pwede bang tayo manalangin? Ilagay natin ating kamay sa puso natin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil patuloy mo akong binibigyan ng kalakasan para magawa ko kung ano yung nais mong gawin ko para sa inyo. Bigyan niyo po ako ng kaliwanagan ng isip upang ako ay makapagdesisyon ng tama at magawa ko ang mga bagay na nakakalugod lang para sa inyo. Maraming salamat po. Maghari ka sa buhay ko. In Jesus' name, Amen and Amen. Bless your people.